Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Halos naman lahat iisa lang yung mga desire nila. When I talk to my clients and I talk to a lot of people na hiniwalayan, especially yung na-dump, diba? Parang naiwan sa ere. Parang meron silang specific request na hindi talaga, alam mo yun, talagang hindi talaga mawala-wala lagi. At kahit sa comment section, ang lagi nilang sinasabi is, sana magsisi yung ex ko sa nangyari. That's one of their things. And kung ikaw ay naiwan, 100% of the time, hindi 99% eh. I do believe na it's 100% of the time na you are also thinking and wishing like that. Na sana magsisi siya, sana panghinayangan niya to. Sana maramdaman niya yung sakit, sana ganun. Right? It feels like you wanted to get revenge from this one. Anyways, before we start and before we discuss to, please like the video. If you think that I am helping you, malaking tulong sa akin ang like mo. Kahit hindi ka nagko-comment, okay lang kung mag-comment ka, that's a good support. But if you are going to like my video, then that is so much biggest support sa channel na to. So please, like and subscribe na rin. Comment na rin kayo sa mga gusto ng discussion. And I do apologize kung di ako makareply sa mga comments. Busy pa ako sa presidente ng Pinas, you know? Kaya kung ano man ang masabi mo dyan sa comment section, baka makatulong yung mga kapwa mo nagko-comment din. So let us start this conversation and let us tackle this. So, meron kang tinatawag na inner insecurity. At yung inner insecurity na yun, yun yung nag-hold back sa'yo. Because you really, really want to have a revenge. You really, really want to get these things na mapatunayan mo sa sarili mo na worth it ka. Gusto mong makita yung konfirmasyon na mababaliw siya sa'yo, mamimiss ka niya ng sobra at masisiraan siya ng bait dahil sa pagkawala mo. Ang lagi kong tanong sa kliyente is para saan? Siyempre, para ma-feel mo na mahalaga ka. Para ma-feel mo yung value mo. Para mabalikan ka. Parang ganun. Very needy. Yung gusto mo na revenge is galing siya sa pagiging needy mo. It's out of your neediness. Doon siya nagmumula. Yun yung inner insecurity mo. At dahil dito sa pagiging needy na to, ito yung sumasakal sa leeg mo. Para lalo kang ma-obsess doon sa tinatawag natin na gusto mo na ma-miss ka ng ex mo. Gusto mo na mabaliw siya, mapraning siya, kakaisip sa'yo. Nagkakaroon ka ng para kang leon na nagwawala, di ba? Para kang dragon na nagbubuga ng apoy sa tuwing babanggitin mo na sana magsisi siya, sana habulin niya ako, sana maramdaman niya to, sana maranasan niya to. Marami kang sana. Pero lahat ng sana mo na yan, nanggagaling yan dun sa uhaw mo sa pagmamahal niya. Kasi dito mo binabase yung worth mo. Dun sa magiging reaction niya dahil lang naghiwalay kayo. And now, what do you want it to happen is gusto mong mamiss ka ng ex mo dahil dito sa gagawin mo. But I will tell you the truth. Hanggat sinasakal ka ng insecurity mo, marami na akong binigyang advice, marami ng trial and error dati pa, marami rin ako natutunan through the years ng pagkikliyente ko. Sobrang dami kong lessons na napulot, sobrang dami kong lessons na nakuha. Talagang lumawak yung pangunawa ko dito. Pero isang bagay lang yung never pang naging successful sa mga kliyente ko kapag binibigyan ko sila ng advice. Yun yung iwanan nila yung insecurity nila. Kasi kapag insecure ka, lahat ng advice ko hindi magiging successful. Kasi ang magiging core or ang magiging laman ng iyong pagkilos ay galing sa insecurity mo. Isipin mo na lang ito na parang juice na nilagay mo sa maruming jar. Kahit gaano kalinis ang juice, kahit gaano kalamig, kahit gaano katamis at kasarap ang pagkakatimpla ng juice, kung ilalagay ito sa jar na sobrang dumi, mag-iiba ang lasa nito. At
the truth is, hindi na to magiging edible o hindi na to pwedeng maaaring inumin dahil maaaring makalason, masagwa ang lasa, at maaari ka pang mamatay. So, ang mga advice ko ay parang juice na malamig, na matamis, na masarap. Pero ikaw, na paglalagyan ng advice ko, para kang jar na marumi. Kung ilalagay ko sa iyo lahat ng mga in-advise ko, pero marumi ang puso mo dahil punong-puno ka ng insecurity, galit, awa sa sarili at lungkot, lahat ng advice ko, mawawala ng bisa. Hindi magiging effective. Ito ay dahil sa ginagawa mong ito. Gusto nyo na ang ex nyo mabaliw, mamiss kayo. Yung pagkaka-desire nyo na yan is halatang galing mula sa inner insecurity na meron kayo. And I just wanted to clarify everything. Kung gusto nyo na ang ex nyo mamiss kayo, mahalin kayo, mabaliw sa inyo, or ano man, alam ko naman na yan yung gusto ng lahat ng iniwan. Yan yung desire ko eh. Ewan ko. Yan yung gusto nyo eh. Pwede bang for a minute, kalimutan muna natin lahat ng to, lahat ng gusto ninyo na paghihigante. Tapos maging masaya kayo sa buhay. I think yun yung pinaka-effective na advice na mabibigay ko. Sa lahat ng YouTube video ko, yun yung pinaka-effective na advice. Kasi once na nag-glow ka, once na naging happy ka, once na nawala insecurity mo, angas mo nun. You will be charismatic. At once na may charismatic ka, once na may charisma ka na ganun, ang ex mo na mismo ang hahabol sa'yo dahil yun yung hahanap-hanapin niya. Kasi iisipin niya na walang ibang taong tulad mo. Na kahit iwanan man sa ere, kaya mo pa rin mag-survive. Anyways, if you want to ask me a question about no contact rule or anything like that or clarification, give us a message sa page sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.